Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa ating sasakyan nagba-vlog, no? Pag-usapan po natin itong mainit na balita patungkol po sa nangyari sa Senado. Kasi po nagkainitan po, uminit po ang ulo nitong si Senator Robin Padilla kasi sinigawan siya dito ni Kiko Pangilinan. Okay? Wala namang respeto itong si Kiko Pangilinan eh. Parang iniinsulto niya si Robin by shouting Robin Padilla. Okay? So hindi naman siguro maganda 'yan. Ipapakita natin ang buong video kung saan ano ang dahilan bakit meron pong naganap na confrontation, no? Sinuspinde po yung parang kanilang session, tapos lumapit po itong si Kiko Pangilinan kay Robin Padilla at gustong kinamayan ni Kiko Pangilinan itong si Robin, and hindi po nakipagkamay itong si Robin Padilla. Okay? Hindi, ayaw niyang makipag-ayos dito kay Kiko Pangilinan. Siguro naman sa tingin ko ay medyo mainit pa yung damdamin ni Robin Padilla na sinigawan siya ni Kiko Pangilinan. Alam niyo naman, ang mga netizens, yung mga nagko-comment doon, ito na. Ito yung past ni Sharon Cuneta at ang future, ang present. Kasi syempre, itong si Robin Padilla ay nagkarelasyon sila ni Sharon Cuneta noon. Tapos ngayon, ang asawa ni Sharon Cuneta ay itong si Kiko Pangilinan. So medyo may tension kanina sa Senado, nabanggit yung pangalang Sharon. Di ba? Magkaribal raw. Para sa akin, wala namang kinaugnayan diyon. Ang importante is napatunayan ni Robin Padilla na tayo dito sa Senado ay magrespetuhan po tayo. Okay? Mamaya i-explain natin 'yan. Kasi marami ring mga dilawan na nagsasabi si Robin yung nanguna. Kaya sinigawan siya ni Kiko. Mamaya i-explain natin 'yan kasi ipapakita ko yung dalawang part ng video kung saan ano ba talaga ang kanilang pinagdedebatehan. Kasi ang ugat po nito, ang pinag-usapan rito, yung patungkol sa nangyari kahapon sa Senado kung saan binugbog at kinaladkad yung mga security personnel dyan sa Senado. At hindi po nagugustuhan ng mga senador, kaya umaaksyon sila na plano nilang kakasuhan, especially si Senator Joel ang nagbumanggit na willing siyang kasuhan if walang magkaso dito sa kanila kasi para bang nirerespeto rin ni Senator Joel yung mga tauhan dyan sa Senado kasi po yan na lang ang tanging paraan na yan ang sukli nila dito sa mga security personnel dyan sa Senado kasi pinoproteksyon na naman sila dito sa mga Sergeant at Arms dyan sa Senado. So, ayan, yan ang ugat ng kanilang gulo kanina. Okay? Pero bago natin i-play yan, no? Unahin muna natin itong si Trillanes, okay? Senator Trillanes, hinamon niya, parang pinasaringan. Para na ring hinamon niya si John Vic Rimulya na saan na ba daw yung 10,000 na mga pulis niya. Nagalit po itong si Trillanes dito kay John Vic Rimulya kasi puros lang daw pamidya itong si John Vic. May point naman si Trillanes. Pareha naman silang sablay eh. Itong si John Vic, puro papugi itong nalalaman daw. Sabi ni Trillanes. Parang forma lang sa media, puro pamidya eh. Okay? Yan ang unahin natin. Pero bago natin i-play yan, paki-like at saka paki-share muna dito
Maraming salamat at subscribe na sa Don Mar TV para updated kayo, okay? O, unahin muna natin itong interview ni Trillanes kung saan pinasaringan niya itong si John Vic Remulla. Okay, pakinggan po natin dito sa Ted Filon ito eh. Basahin ko lang po ito, no? Kasi over the weekend rin po, Senator Sani, ang sinasabi po ng DILG, particularly po ni Secretary John Vic Remulla, no? As of latest update, ika niya, ito ho'y May 9, the DILG is preparing a 10,000 task force for the dragnet operations in case a warrant of arrest for Senator Bato is issued. Dito po actually parang nadismaya si Trillanes dito kay John Vic Remulla. Kasi si Trillanes walang 10,000 na dumating. Kahapon po, yung 10,000 na ito ay may mga naghahanap kung nasan daw ito mga pulis na ito, no? Wala ho bang informasyon ang kalihim ng DILG na meron ng arrest warrant laban kay Senator Bato at hindi ba kayo nakipag-ugnayan sa kanya para sa tulong po ng 10,000 police force na ito? Ito nga po, no? Ang nakakatawa rito, last year, kung maalala po ninyo, yung kapatid niya, si Ombudsman Boying Remulla, ang unang nag-anunsyo na meron na raw warrant. Tapos sinabi niya, may picture pa siya nun sa telepono niya, kapatid niya po yun. Bakit hindi niya tinanong na lang kung totoo ba yan? I am sure nag-usap sila. Pero ako, nagdududa na ako rito kay Secretary John Vic kung kanino ba talaga kakampi ito. Kasi nung over the weekend, nung may ganyang ugong Nagdududa ka kung kanino kakampi. Huwag mo namang sasabihin na kumakampi ito sa mga Duterte. Ha? Iba rin ang hugot nitong si Trillanes eh. Kasi hindi ko maintindihan bakit nagalit siya kay John Vic Remulla na para bang puros lang pamidya itong si John Vic Remulla at hindi naman ginagawa ang mga pinagsasalita niya. Yan siguro ang ikinigalit ni Trillanes. Meron din nakita akong comment doon na baka nagalit itong si Trillanes kasi mas pogi raw, mas macho raw itong si John Vic Remulla kahit balik-balik yung suot. Alam mo Trillanes, no? Kung anong tawag dun? Kung ihahambing ko kayong dalawa ni John Vic, magkapareha lang kayo. Mga epal kayo. Macho kayo. Yan ang sabi ng mga Bisaya. Macho, manchuchupa kayo. Manchuchupa. Ay nako, puros kayo mga kayabangan eh. ugong, nagmalaki siya na may 10,000 nga na pulis na nagbabantay daw, maghahanap. Sinabi nga nung kapatid niya, last year pang November, may warrant na. Bakit hindi niya pinahanap? Tapos ngayon na meron na ngang warrant at lumabas na si Bato, suddenly, hindi daw pwede i-enforce yung warrant na yun. Kanino ba kakampi talaga itong taong ito? Alam nyo, kung binawas-bawasan niya yung kape-presto niya, baka may nahuli siya eh. Kasi lahat po ng pugante ay malaya under Secretary John Vic. Dahil hindi naman niya ginagawa yung trabaho niya. So yan po ang yan po ang akusasyon, aligasyon ni Trillanes na ito raw si John Vic Remulla, mga pugante raw, free. Si Saldico, sino pa yung iba? Si Roque, sino pa? Si Bato, no? Kasi under the watch of John Vic Remulla, wala raw nagawa itong si John Vic Remulla. Doon siya nagalit kasi yung warrant of arrest na hawak-hawak ni Trillanes parang nagsalita kasi si John Vic na hindi yan applicable. Okay? Nagalit siya doon. Ang sabi ni Marcoleta sa speech kanina,
dapat siguraduhin natin yung hawak na warrant of arrest ni Trillanes galing sa ICC. Siguraduhin natin yan, baka gawa-gawa lang yan sa kanto. Dapat tingnan niyan kasi mahirap yan, baka pinagawa lang daw yan. No? Kasi maraming gumagawa niyan eh, yung mga peking lisensya, peking passport, o baka may ginagawang peking peking tawag yan, warrant of arrest. Hindi naman sa nag-aakusa tayo na peke yan, pero dapat yan imbestigahan. Yan ang sabi ni Marcoleta. Kasi hindi ka basta-basta na magpalabas ng warrant of arrest sa Senado galing sa ICC, parang it's a disrespect on the part of the institution of the Senate. Si Trillanes, parang tanod ito sa ICC eh. You are not the proper person para i-implement yung warrant of arrest. At isa pa, dapat dadaan yan sa Supreme Court. Ang Supreme Court, kasi insulto yan sa Supreme Court natin, sa justice system natin, na nag-i-implement kayo ng warrant of arrest, and besides, hindi na po tayo membro ng ICC. Magkipag-coordinate kayo bago ninyo i-serve yung warrant na yan. Yan ang katotohanan dyan. Okay? So kaya, sablay si Trillanes. Sa totoo lang, kaya sigawan siya ng mga supporters ng mga Duterte kahapon dyan sa Senado eh. Tapos, ito pa. Si Trillanes, kahit siya yung complainant, wala siyang karapatan para pumunta dyan at iserve ang warrant na yan laban kay Bato. Wala siyang karapatan. Marami pong nagsasabi kayabangan lang ang pagpunta ni Trillanes. Gumaganti eh. Gumaganti kasi hindi ito pinapansin under the Duterte administration itong si Trillanes eh. So yun po ang nangyari ha. Nagalit siya kay John Vic Remulla. Hihintayin natin ang reply ni John Vic Remulla kung ano ang masasabi niya dito kay Trillanes. Baka bukas mag-reply na yan si John Vic o baka may reply na sa susunod na vlog natin, abangan natin yan. So heto po yung buong video bakit nagkainitan itong si Robin Padilla at si Kiko Pangilinan. And right after sinuspinde ang session, muntik nang magsuntukan yung dalawa. Ito, panoorin natin. For the record, Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against. Nagalit siya kasi nag-interrupt si Robin. In fairness naman, siguro, nagkamali siguro si Robin doon kasi po, oras yun ni Kiko, nag-interrupt kasi si Robin. Pero not to the point na nagkamali si Robin doon sa pag-interrupt, not to the point na sigawan mo na, I have the floor. Parang ganun. Parang nainsulto si Robin doon. Ulitin natin ha. Parang nainsulto si Robin doon eh. For the record, Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President. Kitang-kita mo talaga yung asta ni Kiko, no? Na ugali ba? Ugali ni Kiko. Kaya ang daming galit rin dito ng mga taong bayan eh. We voted against resolution number 44. So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it, and therefore it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Camarines Norte. meron lang po akong mga konting katanungan sa inyo. Sapagkat gusto ko po sanang ireklamo si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Meron po ba sa rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo senador?
Narinig ko yung malakas na boses ni Senator Kiko Pangilinan. Miss, Alam ko na si Senator Pangilinan ay dating galing sa broadcasting, baka nag-modulate. Maari po ba tayo'y mag-suspend muna para pag-usapan yung malakas na boses at wari pagsigaw ni Senator? Ito na. Isuspende nila ang session para mag-usap sila Kiko Pangilinan at si Robin. Ito yung nangyari behind the scene. iba ang excuse me, Mr. nasa akin President, po iba yung ang floor. sabihin. Senator Padilla has excuse the me. floor. The chair is answering the question of Senator Padilla. Session is suspended. Yan na. Lumapit na. Lumapit na si Robin at si Hindi kinamayan. Hindi kinamayan. Ayan Hindi kinamayan. Galit pa si Robin Nanlumo si Kiko. Hindi tinanggap yung kamay Hindi tinanggap yung kamay. Sabi ni Robin, hindi kita tinakot. Ikaw pa nga yung sumigaw. Yun ang narinig natin kay Robin bakit kaya nasabi ni Robin yun? Ano kayang sinabi ni Kiko? Humihingi siya ng sorry. Humihingi ako po mainin. Hindi ako nanakot. Ikaw yung sumisigaw. Mag-comment lang ako dito Partly na meron pong konting mali si Robin kasi oras po yun ni Kiko Pangilinan. Nag-interrupt kasi si Robin. Pero not to the point na sigawan mo yung tao na I have the floor or ganyan. Kasi pwede naman sasabihin mo, excuse me, I have the floor. Pwede naman ganun na mahinahon lang. E di syempre dyan sa Senado, very sensitive yung mga senador dyan kasi kaunti lang sila. Hindi kagaya doon sa House of Representatives na merong mga members doon na hindi pa magkakilala sa isa't isa. E dito, ilan ba kayo? 24 lang kayo na senador? Tapos mag-away-away pa kayo dyan? So talagang iniiwasan nila yan na ang kanilang relasyon dyan kahit plastikan yung iba, pero iniiwasan nila na yung aabot sa point na magkainitan na. Okay? So, ako, it's a good thing na humingi ng paumanhin si Kiko Pangilinan, pero as of the moment, kilala naman natin itong si Robin Padilla na malambot rin ang puso nito. Hindi pa siguro niya mag-grasp up yung nafe-feel niya na sinigawan siya. Kaya hindi pa siya nakipagkamay. Ayaw niya magkipagplastikan. Yan ang sa tingin ko Medyo nag-usap rin dito si Bato at si Tito Soto kasi nagtatampo rin itong si Senator Bato de la Rosa by not informing him about the NBI serving the warrant of arrest dyan sa loob sa Senado. Kaya nagkagulo kahapon sa Senado. Okay? Sabi ni Bato de la Rosa, pagtataksil yon na ginawa ni Soto. Pero alam niyo naman, malambot yan si Bato. Basta humingi lang ng paumanhin, tatanggapin man yan ni Bato. Yan, nakausap rin sila dyan
Ayan o, nag-usap si Bato at si Tito Soto. Nag-usap rin si Robin at si Robin at si Kiko. Hindi talaga kinamayan. Galit pa si Robin. Nakita ko yung isa sa interview doon, sabi ni Robin, na insulto siya kasi nakikinig yung asawa niya, nakikinig yung mga anak niya. So ano na lang sabihin ng kanyang asawa at kanyang mga anak na sinisigawan ka? Parang ganoon ba? Yan ang point ni Robin eh. Para sa akin, no, ang point ni Robin dyan, ang gusto niyang ini-emphasize dyan, na wag nyo akong sigawan. Pwede nyo akong pagsabihan, pero wag nyo akong sigawan. Parang nakakaliit ka sa tao eh. Yan yung mga behind the scene na hindi natin nakikita kasi sa House of Representatives na YouTube channel. Hindi mo ito makikita itong ganito eh. Pero may mga netizen diyan na nag-o-observe sa mga session diyan na naka-video. Nabibidyohan 'yan. Nag-usap rin si Kiko Pangilinan at si Senator Bato. Nag-usap rin. Si Senator Bato, hindi naman yan fault finder eh. Friendly lang yan si Senator Bato. Kahit nga siguro si Hontiveros ay kinausap niya ng mga kung ano-ano. Si Hontiveros lang yung parang insecure kay Bato eh. Bakit kasi nakapasok pa itong si Kiko at si Kiko, si Ping Lacson at itong si Soto? Yan ang panggulo dyan eh. Panggulo talaga dyan sa Senado yung tatlo na yan eh.
Okay, so ngayon naman, panoorin natin ano yung ugat, bakit sila nag-away ha. Ito yung bago sila nag-away, ito yung nangyari. Pakinggan natin ito. Clarity, former Senate President. One, I asking for a report, but I remember Senator De Lima stayed in her room for a few days before that. No, so the way that they Ni-discuss nila dito yung mga kasaysayan ng mga senador na inaresto. Okay? Kinukumpara nila sa nangyari kay Bato ngayon. Meron pong kaibahan sa kay Senator Bato kasi hindi naman po Republika ng Pilipinas ang nag-serve ng warrant. Mga dayuhan po. Yan ang point ni Robin Padilla. It's different, no? So, wag niyong ihalin tulad dito kay Trillanes. Sino pa yung mga nahuli dyan? Si De Lima, nung time na sila ihinuli dyan inside the Senate premises. saying that surrendered right away is she was allowed to exhaust remedy. Now, as Senator Pia, Senator Lawrence, Senator Aimee, and Mark Villar were in the room with me, it was the NBI director who said, pinayagan kami ni Senator Soto, alam niya nga arestuhin namin. Kami ba ay iikot sa loob at mapapasok ba namin lahat ng tao? So I corrected him. I said, kung pinayagan man kayo, they're my witnesses, I'm just Senate President. So ang sinabi ko sa kanila, assuming pinayagan kayo ni Senator Soto, hindi naman siguro siya pumayag makipaghabulan kayo, di ba? So, yun ang sinabi. And sabi namin, ang sagot nga niya, sir, nakita niyo nung umabot na sa loob ng session hall, hindi na naming hinabol. So sabi ko, that doesn't make it less problematic. That means you have to stop, no? So, Senator Pia, you were there, so please feel free to speak. For full disclosure, I asked him after it was established na nakipaghabulan hanggang dito. So sabi niya, ni NBI Director, sabi ko sa kanila, wag silang papasok sa session hall. Sabi ko, so ang instructions nyo is hanggang lang makapasok, hanggang dun lang sa pinto bago mag-session hall, hahabulin nyo? And then, hindi na Grabe naman yan. sinagot yun. Grabe naman. That's what is the logical conclusion na hanggang tumungtong sa session hall, habulin nyo, gawin nyo, because I asked, what is your objective na i-serve yung warrant? Yes. So may kasamang habulan. And basically, the answer seems to be yes. And He did say yes, but And Major wasn't General no. Samonte said that at 2 p.m., the warrant of arrest was shown to former Senate President in the presence of undersigned, but copies were not allowed to be distributed. But consistent with the Senate President said, earlier this morning, NBI Chief Attorney Dongalo paid a call to the undersigned to coordinate an arrest order. As per agreement, the supposedly arrest should be effected when the warrant of arrest is presented as guidance of the former Senate President Vicente Soto. On or about 2 p.m., the warrant of arrest was shown to the former Senate President, the President undersigned, but copies were not allowed. So in the report kasi po, sir, ni Sergeant at Arms, the arrest was coordinated, not just the arrest warrant. That's why maybe the media, this was submitted during the session. Yes, but I clarified that I do not believe that the actual manner. So there are two issues, no? Was it coordinated, which they're saying that they're disputing that. Secondly, the manner in which they carried out the order. Senator... Mr. President, just to put on record, the parliamentary status is that Senator Padilla made a manifestation and he is about to be interpellated by Senator Marcoleta. And so we thank the gentleman for allowing our colleagues to interject. But before we say something, Mr. President, I just wanted to add to what our colleagues mentioned dahil yung mga osaan natin na nagpapakamatay for the Senate institution, Mr. President, pakita natin sa kanila, Mr. President, that we are all out in defending them. Ako po, Mr. President, nandun mismo ako doon sa Senate clinic
nung dinala yung OSAA personnel natin. Mr. President, bugbog sarado siya. Dito sa video, kuha mismo ng staff ko, Mr. President. Kinukuha, sinakay, pinilit isakay doon sa sasakyan. Tapos umalis. Ito, duguan na po yung ating Senate OSAA. Kaya yung totoo yung sinabi ni Senator Migs, nakausap ko si Senator JB, nakausap ko si Senator Robin, nakausap ko si Senator Jinggoy, lahat po kami talagang nagpanting ho yung tenga namin dahil, Mr. President, ito yung tao ho natin to mga kasamahan natin na nagbabantay Actually, tama si Joel. ginagawa lang yung trabaho. Yun pong individual na ito, Mr. President, kakaisang buwan pa lang po niya dito sa Senado. Kakatapos lang ng training niya to be part of OSAA. And yet, Mr. President, ito yung naranasan po niya sa Senate premises, Mr. President. Kaya hindi lang po yung medical treatment ang aming hinihiling, Mr. President, pati ho legal, Mr. President, ibigay natin what we can do. Because, Mr. President, kung walang magpa-file ng kaso sa mga ito, ako mismo maglilid to file cases against these people, Mr. President. Yan, tama yan, Senator Joel. No, ikaw ang magli-lead na kasuhan ito. Kaya ikaw Matibag, good luck sa inyo ha. Kasuhan nyo na yan si Matibag rin para masagot ni Matibag, no? Kung tama ba yung ginawa nila dyan sa institusyon ng Senado. Kasi marami po ang nagsasabi, lumagpas po ang mga NBI sa kanilang mandate o sa kanilang trabaho. Lumagpas sila. Okay? Thank you, Mr. President, and may we now recognize Senator Rodante Marcoleta for his interpellation. Thank you, Mr. President. Thank you. May I just state, Senator Padilla, so all of this is preliminary. An investigation is going on administratively, but yun nga, I urge the Committee on Rules to take charge so that we can get all of the facts, because apparently, even with just 24 senators, history repeats itself. I mean, there's been several senators arrested, attempted to be done here, and that's historical. Even during the first parliament, ginagawa ng mga harit reyna yan, hinaharas minsan, or minsan legitimate. So anyway, thank you for bringing it up, and you have the floor, Senator Padilla. Ginoong Pangulo, gusto ko lamang pong ibalita sa ating mga kasama na naging maganda po ang response. Tingnan nyo dyan ha, makikita mo talaga sa mukha ni Robin Padilla na he is in the mood. Okay? Hindi po siya galit, no? He is in the right mood. Nagalit na siya noong sinigawan siya ni Kiko. Ng Commission on Human Rights sapagkat kaninang umaga po nakipagpulong sila sa atin at nakipagpulong po sila sa USAA at kay Senator Bato de la Rosa patungkol po sa nangyari na karahasan at pang-aabuso sa karapatang pantao ng ating mga kasama dito sa Senado. Pangalawa, gusto ko lamang din pong iparating sa ating mga taong bayan na magkakaiba po ang kaso ni Senator Trillanes at Senator De Lima sa kaso po ni Senator Bato. Dahil si Senator Bato, ang warrant po niya ay hindi galing sa Pilipinas. Ang warrant po niyan ay galing sa ibang bansa, sa isang dayuhang korte. Ito po ay malayo doon sa usapin na sila, ang kustodiya po ni Senator De Lima at ni Senator Trillanes dito lang sa Pilipinas. Ito pong mangyayari kay Senator Bato ay dadalhin po sa ibang bansa. Medyo yung po pag-isipan nating mabuti. Dapat bang mangyari muli ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Dapat bang mangyari pa yan muli sa isang Pilipino? Yun lamang po, sana alam natin ang pagkakaiba ng warrant galing sa Pilipinas at warrant sa isang korte lang ng ibang bansa. Yun po, maraming salamat po. Point of order, Mr. President. Point of order, Mr. We were going to recognize Senator Marcoleta, but this is a point of order, Yes. so we recognize Yes, Senator Mr. Pangilinan. President, my understanding is this matter was already referred to the Committee on Rules.
And any on all such manifestations should have been referred to the Committee on Rules. Senator Pangilinan, Senator Lacson gave several privileged speech, even if the matter was already referred to the committee report. I understand, Mr. As a matter of tradition, I understand, Mr. we allow that. Ginoong Pangulo, nilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito. Yeah. I Yes, that's why understand. this. Na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay. I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary, so that we can address other concerns, Mr. President. The appeal- And the for the appeal- record, Mr. Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it, and therefore it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Camarines Norte. For the record, Senator Padilla did mention a while ago that he doesn't take it against, and he acknowledges that some senators voted against it, and it's on the record. Having said that, the appeal is noted, but I just like to mention that we usually give each other leeway depending on the importance of the matter, and the threat to Senator Bato is live. There's been no official communication that he is free until a Philippine court issues a warrant of arrest. No? So I ask the patience of each member, but acknowledge the statement and the interpretation, the proper interpretation of the rules by Senator Pangilinan. So you May we ask proceed, Senator Marcoleta, Mr. President? Yes, Senator Marcoleta, you're Been now waiting. Okay, so nakita nyo no na pagkatapos ng sinigawan ni Kiko Pangilinan itong si Robin Padilla, pagkatapos ng sinigawan, hindi man nag-reply si Robin Padilla na nagalit siya o uminit siya. Medyo parang pinabayaan lang ni Robin, pero deep inside na insulto na si Robin doon. Kaya nga kinall out niya, nagreklamo si Robin. So that only shows na yung pagsigaw ni Kiko Pangilinan doon kay Robin, nirespeto pa ni Robin Padilla. Kasi kung hindi nirespeto ni Robin Padilla itong si Kiko Pangilinan, baka nag-rebat siya o sinigawan niya in return. Pero hindi yun ginawa ni Robin. Pero kasi because they are in the session, no? So nirespeto ni Robin yung yung session. Pero nung kinat na yung sinuspende na yung session, doon na ipinakita ni Robin kay Kiko Pangilinan na hindi niya ginusto yung sinigawan siya. 'Di ba? Yan ang tao na may respeto. Yung pagsigaw mo, yung sa pagkainiti ng ulo ni Kiko Pangilinan, ilagay mo sa tamang lugar. Huwag mong ilagay sa session diyan kasi you must be professional during sessions like that. Hindi mo pwedeng sigawan. Pwede mang i-call out mo si Robin na, "Excuse me, Robin ha, this is my time. Do not interrupt." Pwede man na ganun yung sabihin, pero he chooses to shout at Robin. So syempre, si Robin, feeling niya, parang minamaliit siya doon by shouting at him. Okay? Yun ang point dyan. So maling-mali talaga si Kiko. Kahit anong nagkamali siguro si Robin ng kaunti, pero mas nagiging mali, yung nagkamali, mas nagiging mali yung pagsigaw. 'Di ba? Kasi equal kayo diyan Binoto kayo ng taong bayan para ilagay kayo diyan, magrespetuhan kayo. Okay?
Kasi kung wala kayong respeto sa isa't isa diyan, no? Yung mga para ka na ring walang respeto sa mga taong bumoto kay Robin Padilla. Oh, Kiko Pangilinan. Okay? Ganun lang 'yan. Kasi bawat isa sa inyo diyan sa Senado may supporter kayo eh. May bumoto sa inyo. So magrespetuhan po tayo kasi pareha kayong senador at Pilipino. Okay? So yun lang po, no? I hope you get some lesson and na-explain natin, napaliwanag natin. Ang sa akin lang ay kayo mga nanonood dito, mag-comment rin kayo, no? It's not only me. Alam ko marami pa ditong mga matatalino, ang galing ninyong mag-analyze. Ilatag ninyo ang inyong komento at opinion sa comment section, okay? Importante 'yan para mabasa natin at mabasa ng iba nating mga miyembro dito sa Donmar TV. At don't forget i-like at i-share at itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga first time na nanonood dito sa aking channel, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube, walang bayad 'yan. Updated pa kayo sa ating mga mainit at trending na mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay po ang Pilipinas kahit hirap na. And God save the Philippines. Okay? Bye-bye.